Taas ang kamay. Find your partner. Ay sabing servant leader at sa ating pagpanapak, lahat tayo'y nagagalak. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya. Sa lahat ng ating hihingin, tayo na ating tatanggapin. Find your partner, ay sabing servant leader at sa ating pagpanapak, lahat tayo'y nagagalak. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya. Sa lahat ng ating hihingin, tayo na ating tatanggapin. Find your partner, ay sabing servant leader sa ating pagpanapak, lahat tayo'y nagagalak. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya. Sa lahat ng ating hihingin, ngayon na ating tatanggapin. Find your partner, ay sabing servant leader at sa ating pagpanapak, lahat tayo'y nagagalak. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya. Sa lahat ng ating hihingin, ngayon na ating tatanggapin. Find your partner, ay sabing servant leader sa ating pagpanapak, lahat tayo'y nagagalak. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya. Sa lahat ng ating hihingin, ngayon na ating tatanggapin. Purihin ang Panginoon. Okay, back to your partner. Back to your partner. Ang unang tatanong mo sa partner mo, ibig mo bang dagdagan ang pamana mo? Ibig mo bang dagdagan ang pamana mo? Ulitin nyo nga. 1 plus 1. 1, 2. Ibig mo bang dagdagan ang pamana mo? Sinong ibig dagdagan ang pamana? Ah, So, ang sasagot nyo tatlong ulit. Pangalawa, ibig ko, ibig ko, ibig ko. Ulitin nyo nga. ibig ko, ibig ko, ibig ko. 1 plus 1. 1, 2, 3. Ibig mo bang dagdagan ang iyong pamana? 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibig ko, ibig ko, ibig ko. Okay. Sinong ibig dagdagan ang pamana niya? Kayo ba'y naniniwala ngayong gabi, dadagdagan ang mana nyo? Amen. Okay, ito ang sasabihin mo sa huli kung ibig mong dagdagan ang pamana mo. Sabihin mo sa partner mo, sikapin mong Sikapin mo matuwa sa'yo matuwa sa iyo ang Panginoon. ang Panginoon. Ulitin nyo nga, Sikapin mo matuwa sa iyo ang Panginoon. 1 plus 1. 1, 2, 3. Ibig mo ba dagdagan ang mana mo? 3 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibig na ibig ko. 3. 7 plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. Taas ang inyong mga prayer request at mga daladalahan, bottled water, bili na soap, etc., etc. Kayo ba'y naniniwalang ang mabuting balita ngayon
magkakatotoo sa buhay nyo. Amen. Okay, sabihin nyo, Panginoon, Panginoon, salamat po salamat po sa pamanang sa pamanang sa akin sa akin ay ay inyong inyong inilaan. inilaan. Ibig ko pong Ibig ko po ngayong gabi ngayong gabi ay inyong ay inyong patuloy patuloy na dagdagan, na dagdagan, palaguin palaguin upang ako ay upang ako ay makatulong makatulong sa pagpapalaganap pagpapalaganap ng mabuting ng balita mabuting balita sa buong sa buong sanlibutan. sanlibutan. Sa ngalan Sa ngalan ni ni Jesus Jesus na aming na aming Panginoon Panginoon at at tagapagligtas. tagapagligtas. Amen? Amen. 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 Okay. Babaan yung mga hawak kamay. Balik sa itaas ang inyong kamay. At sa bilang kung 3, sasabihin nyo 3 ulit. Ngayon na, ngayon na, ngayon na, ang dagdag kong mana. Kayo ba'y may tinanggap ng mana? Amen. Ako'y naniniwala dyan sapagkat kung wala, wala kayo rito. Amen ba? At lahat na nakarating ngayon at makikinig sa mabuting balitang ito, ako'y nakatitiyak na lalong dadagdagan ang mana nyo. Amen ba? Amen. Ayon sa nasusulat, ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Bibigyan ko po kayo ng password ngayon. Kung mahulaan nyo, siguradong ito'y dagdag na kaalaman upang ang pamanang nakalaan sa atin ay hindi mabawasan araw-araw kundi madadagdagan pa. Amen ba? 3 words. When it starts with letter G as in girl, letter F as in faith, and letter S as in star. Okay. GFS. Sabihin nyo nga, GFS. what does the letter J stands for? Ah? Good. Very good. What does the letter F stands for? Faithful. Ah? Faithful. Very good. What does the letter S stands for? Servant. Well done, good and faithful servant. Very good. Okay. Ako'y nakatitiyak na tatanggapin nyo ang manang hindi mauubos. Amen. Okay, taas ang kamay. Sa bilang kung 3, sasabihin nyo, ngayon na, ngayon na, ngayon na ang manang hindi mauubos. 1, 2, 3. Ngayon na, ang manang hindi maubos. Purihin ang Panginoon. Okay, you may be seated at we will just get our message from the gospel reading about the talents, parable of the talent. Now, the parable of the talent ay yung kakayanan na ibinigay sa bawat isa na nananampalataya sa Panginoon na yung iba ay lumalago, yung iba naman ay nawawala. Alamin natin ngayon ano ang sekreto ng pagpapalago ng manang kaloob sa atin ng Panginoon. Alam niyo na ba? Now, the first secret is
if you make the Lord happy every day, dadagdagan ang mana mo ng Panginoon. Amen ba? Saan niyo masusumpungan yan? Doon sa ating tinunghayan. Ang sabi ng Panginoon doon sa unang dalawa na binigyan ng 5 talents and 2 talents, pag-report nila, ano ang sagot niya? Well done, good and faithful servant. Since you have been faithful with little things, I will give you more things. Come and share your master's happiness. Kapag napapalago natin ang manang ipinagkatiwala sa atin o whatever talent God has given us, we put it into action for the glory of God, at marami ang taong naaakay sa kaharian ng Diyos, wala kayong ihingin sa Kanya na hindi niya ipagkakaloob. Amen. Amen? So the first secret to increasing your talents or adding more and more to the inheritance, pamanang bigay sa atin ng Panginoon, is making God happy or making God smile at you. Ngayon, ano sa tingin nyo ang sekreto na kinalulugod ng Panginoon sa atin? Gusto nyo malaman? Dalawang bagay ang ipapahagi ko sa inyo na ikinatutuwa ng Panginoon. Ang una ay, babalikan natin yung kwento ng talinghaga ng alibughang anak. Nang bumalik ang alibughang anak, nagalit yung panganay na kapatid at inamu-amo siya ng kanyang tatay. At ang sabi niya, ba't ka magagalit? Nawala na ang kapatid mo, ngunit nasumpungan. Your brother has been lost, but now is found. He is dead, but now he is alive again. Namatay na siya, subalit muling nabuhay. Kaya sabi niyang mama, kaya dapat tayong magsaya. Pumasok ka na sa bahay at makisama ka, makipagsaya ka sa amin. Sapagkat ang kapatid mong nawawala ay muling nasumpungan, ang kapatid mong namatay ay muling nabuhay. Ang tanong ko ay ganito, ano ang ibig sabihin ng ama sa kanyang anak na panganay nang sabihin niyang ang kapatid mo ay nawala, ngunit nasumpungan? Ano sa tingin nyo? Pangalawa, ang kapatid mo ay namatay na, ngunit muling nabuhay. Kaya dapat tayo magsaya. Ano yon? Anong ibig sabihin niya? Nawala, ibig sabihin nawala. Wala na eh. Ano ang sabihin nung nawala? Kanina, kung nakinig kayo sa banal na misa, sa homilya ng ating panauhing pare, ang main topic niya, paulit-ulit na aking narinig ay ang mga Grigong ibig makita si Jesus. Makita. Sapagkat hindi nila nakikita, naririnig lang nila ang usap-usapan tungkol kay Kristo. Kaya ibig nilang makita. Naririnig, subalit hindi nakikita. Bakit? Wala sa paningin nila. Pag wala sa paningin mo, anong tawag doon? Wala. Nawala eh. Diba? Ang sino mang humihiwalay sa Diyos
pagkatapos tanggapin ang kanyang mana, ay nawawala sa paningin ng Diyos. Nawawala sa kalinga ng Diyos. Nawawala sa proteksyon ng Diyos. Nawawala sa biyaya ng Diyos. Pag ikaw ay nawala sa biyaya ng Diyos, ano mangyayari sa iyo? Ikaw ay open sa tukso. Open na open ka sa tukso. At yak, kaliwa kanan, sa harap at sa likod, tutoksuhin ka. Iyon ang nangyari sa libughang anak. Dahil sa panunukso, ano ang ginawa niya? Nilustay sa diwastong pamumuhay ang kayamanang mana na tinanggap niya mula sa kanyang ama. Ngayon, nang matukso siya, ano ang nangyari? Nahulog siya sa bitag ng manunukso. In other words, nagkasala. Sa sandaling magkasala tayo, ang turing sa atin ay patay. Kaya sinabi niya sa kanyang anak na panganay, namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Paano muling nabuhay ang nawala at namatay? Paano? Nang makilala niya ang kanyang kamalian, nagsisi siya at nagbalik loob sa kanyang ama. Amen? So, sabi sa Biblia, ang isang kinalulugdan ng Diyos at kinatutuwa ng Diyos at ng buong kalangitan ng mga anghel sa langit ay ang isang makasalanang nagsisisi at nagbabalik loob sa Diyos. Amen ba? Kaya nagmagsisi ang kalibughang anak at nagbalik loob sa kanyang ama, pinagalitan ba? Hindi. Pinaghandaan at nagkaroon sila ng malaking handaan at kasiyahan sa tahanan ng kanyang ama. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Nasusundan niyo ba? Now, nasumpungan ko sa Biblia, in the third letter of John, on the first chapter, ang ganito, ibig ng Diyos na ang taong sumasampalataya sa Kanya ay maging happy and prosperous talaga. I wish that you prosper, be in health as your soul prospers. Sabi sa kasulatan. So, ibig ng Diyos po yan, na ang bawat isa sa atin, sa buhay na ito, ay maging happy and prosperous and healthy all the time. Kung magkasakit man, naririyan, isang panalangin yan, gagaling ang inyong karamdaman. Amen? Now, what is the secret? Make God smile at you. Make God happy about you. Natutuwa ang Diyos, kinalulugdan ng Diyos, ang isang makasalanang nagbabalik loob. Amen? Hindi tinatakpan ang kanyang kasalanan, kundi inihahayag at pinagsisisihan at tinatalikdan ang kanyang lumang buhay upang maging kalugod-lugod siya sa harapan ng Diyos. Nakikinig ba kayo? Okay. Semana Santa na. Balita ko sa susunod na Sabado na ang ating taonang Walk of Faith. Anong ibig sabihin ng Walk of Faith? Lakbay ng pananampalataya. In other words, sabi sa Pilipos, sabi ng Panginoon sa Pilipos, sikapin niyong to make your faith
Grow and strong every day. Walk out, for it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. May mabuting layunin sa bawat isa sa atin ang ating Diyos. Naniniwala, nakikinig ba kayo? So ang unang susi diyan ay para kailugdan tayo ng Panginoon, makinig tayo sa Kanya. Makinig tayo sa salita ng Diyos. At pag narinig natin ang salita ng Diyos at may tama sa atin, huwag na tayo magturo sa iba. Huwag mo lang sabihin sa katabi mo, ikaw yun. Ikaw ang tinatamaan yan. Hindi sa totoo lang, ikaw ang tinatamaan yan. Tatandaan nyo, ang salita ng Diyos ay parang balaraw, magkabila ang talim. Ang tao daw nagigipit, sa patalim, kumakapit. Totoo ba yun? Totoo o mali? Mali. Sinong sasabing mali? Maling totoo. Kung tama ang nakapitan mo. Pag ikaw ay nagigipit, sa salita ka ng Diyos, kumapit. Bakit? Ang salita ng Diyos ay parang balaraw. Magkabila ang talim. Maging duguan ka man, Jack, na ikaw ay pagagalingin ng salita ng Diyos. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, ang taong kumakapit sa salita ng Diyos sa panahon ng kagipitan ay lalong kinalulugdan ng Panginoon. Amen? Isa yan sa paraan ng pakikipagtiis kay Kristo na ating Panginoon. Amen? Isa yan sa paraan ng pagkalimot sa sarili. Sapagkat maraming BSS. Sabi ni Isaac Mercado, natatandaan yun. BSS, anong ibig sabihin ng BSS? Believe sa sarili. Maraming taong believe sa sarili. Kaya hindi sila believe sa sinasabi ng Diyos. Pero tayong bumibilib sa sinabi ng Diyos at ginagawa natin ang nakalulugod sa Kanya, Jack, dadagdagan ang ating mana araw-araw. Amen ba? So, the first objective for believers is to make God smile at us. Make God happy about us. Sabi sa Biblia, thou shalt not, huwag niyong bibigyang pighati ang Espiritu Santo. Thou shalt not grieve the Holy Spirit. Huwag niyong bibigyan pighati ang Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Paano ba natin nabibigyan pighati ang Espiritu Santo? Dalawa ang tinig na maririnig natin oras-oras. Sa panahon ng pangailangan at sa panahon ng kasiyahan. Sa panahon ng kasiyahan, ang sasabi ng isang tinig, huwag ka nang bumalik sa Sabado. Mag-outing muna tayo. Sobra na, lalagpas ka na sa langit niyan. Ang isang tinig naman na maluman na nagsasabing, tuparin mo ang pangako mo sa Diyos. Ano man ang mangyari, bumalik ka sa Sabado. Amen ba? Sama-sama, ngayon siya na nasumapa. At ito'y ating ipapangako. Babalik tayo, lipat ka sa Sabado. Nice po. Magpalagi, simulan at tapusin ang gawain. May mahal na dapat sasabihin, ang punong likod natin.
Panginoon. Okay. We should make extra effort to make God happy. Nasusupong ako sa Biblia, when God is happy about you, hindi ka pa humihingi, may nakalaan ng mana para sa iyo. Amen ba? So the first thing that I know from the Bible that makes God happy is a repentant sinner who comes back. Ang isang taong makasalanan na nagsisisi, kinikilala yung kanyang pagkakamali, hindi na nagtuturo sa iba, nagsisisi at nagbabalik loob sa Diyos. May handa ang nakalaan sa kasiyahan ng Diyos, sa tahanan ng Ama. Nasundan niyo ba? So there was a great party for the prodigal son because he came to realize that what he had done was wrong. Humiwalay siya sa kanyang ama, nawala siya sa guidance ng kanyang ama, nawala siya sa protection ng kanyang ama, kaya nahulog siya sa tukso ng mundo. Nang mahulog sa tukso, ano ang nangyari? Nagkasala. Ang lahat na nagkakasala sa Biblia ay kinoconsider na patay. For the wages of sin is death. Hindi kasalanan po ang tukso. Ang kasalanan po ay ang nahuhulog sa tukso. Pag sinabi ng manunokso, huwag ka nang pumunta dyan. Nagpapayaman lang sa Bilarde yan. Sumama ka na lang sa amin. Mag-good time tayo ngayon. Naranasan nyo na yan? O kaya sasabihin, gastos na naman yan. Sabihin mo na lang, na-traffic ka. Amen? Well, anyway, the second thing na nasumpungan ko sa Biblia na kinalulugdan ng Diyos that makes God happy is a good, faithful servant. Isang mabuti, magaling, at mapagkakatiwalaang lingkod ng Diyos. Taas ang kamay nyo. Pakinggan nyo ng mabuti ito ang talinghagang ito. So, binigyan ng Ama ang lahat ng kanyang alipin ng kanya-kanyang parte o puhunang talino, talent. Pinahalaga na lang yan sa iba't ibang paraan, sa ibang translation, gold bars ang kahalimbawa sa 5 talents, 5 gold bars, sa iba naman, money. Pahalaga rin yun. Pero talento yun o kakayahan o abilidad na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin para sa ating ikabubuti. Para hindi tayo magkulang sa buhay na ito sapagkat ang ibig ng Diyos na maranasan natin habang tayo ay nabubuhay sa balat ng lupa ay isang buhay na ganap at kasiya-siya. Amen ba? Now, the second is, tingnan natin po itong parable of the talents. So yung binigyan ng 5, pagkatapos tanggapin, humayo at nangalakal. Tumubo ng ilan? 5,000 rin. Yung 5,000 puhunan, tumubo ng 5,000 puhunan. Ang sabi niya, pagbalik ng Panginoon, ito po ang inyong 5,000 puhunan pinagkatiwala sa akin. Ito naman po ang 5,000 tinubo ko. Ano ang sabi ng Panginoon? Well done, good and faithful servant. You have been faithful with little things, I will give you more. I will give you more. Kasakamay nyo. At ito po ang tumawag sa akin ng pansin. Come and share your master's happiness. Now,
Two words po ang mahalaga po doon. Good and faithful. Mabuti at tapat. Bakit nalugod ang Panginoon? Sapagkat yung tinubo at yung kapital, wala pong kopit. Walang bawas. Buong-buo niyang inintriga sa kanyang Panginoon. Ito po ang inyong puhunang pinagkatiwala sa akin. Ito naman po ang tinubo ko habang kayo po ay naglalakbay. Alam ng Panginoon na walang bawas. Walang bawas yung kapital, walang bawas yung tubo. In other words, mapagkakatiwalaan sapagkat hindi siya nangongopit. Narinig niyo ba yun? Bato-bato sa langit ang tatamaan ng mensaheng ito, magpasalamat sa akin. Huwag tayo magagalit. Natandaan nyo, walang nalilihim sa Diyos. Natatandaan nyo sa aklat na magawa, si Ananias at Sapphira, nang mag-commit sila sa Panginoon na ibibintang kanilang bahay at lupa at ibibigay sa gawain ng buong buo, ano ang ginawa nila? Palibhasa, hindi alam ni Pedro, hinati. Kinupit ang kalahati. Ano mang naipangako natin sa Panginoon, ay sa Kanya yon. Mahalaga sa Kanya. At ang madalas kinukupit ng tao, na galit ang Panginoon, ay ano? Lakasan nyo. Ay nako po. Iyan po ang kasabi sa Biblia, hindi pa huli ang lahat. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ninanakawan ninyo ako o kinukupitan ninyo ako. Ang sabi ng mga Israelita, saan ka naman naming ninanakawan at kinukupitan? Sa mga handog at sa ikapo. Subukin yung ibalik sa akin ang buong buo, walang kupit ang ikapo, walang bawas, kung hindi ko daragdagan ang inyong mana na hindi mauubos. Taas ang kamay nyo. Alam nyo ho, dito sa ating gawain, hindi tayo bababa sa 100,000 na regularly nag-aattend pag-araw ng Sabado. Pinabibilang ko po ang sobrang bumabalik. The offerings, the love offerings, and the tithes. Wala pa pong 10,000 ang envelope na bumabalik out of 100,000 na mananampalataya. Huwag niyong sasabihin na hindi kayo pinagpapala araw-araw. Makasalanan at sa matuwid, parihas pinagpapala ng Diyos. Araw-araw. May trabaho ka sa wala, kaya ka nabubuhay sapagkat pinakakain ka ng Panginoon. Pinasisikat niya ang araw at pinapapatak ang ulan sa makasalanan at sa matuwid. Ang pagkakaiba lang ng taong tapat sa Diyos, kinalulugdan siya ng Diyos. Kaya mayroon siyang ekstrang pamana na hindi pa natin hinihingi, ibinibigay na sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. Taas ang kamay nyo. Balikan natin yung isa naman. Binigyan ng 1,000. Ano ang ginawa niya? At least, binalik niya yung puhunan. Walang bawas. Kaya lang may sinabi siya. At ito po ang iingatan natin. Pinaratangan niya yung kanyang Panginoon. Ikaw niya masyadong mahigpit. Umaani ka sa hindi mo tinanman. Gumagapas ka sa hindi mo tinasikan. Ang sabi ng Panginoon, napakasama mong lingkod. Napakatamad mo. Listen, sana dapat inilagay mo yan sa bangko. Kung hindi mo gagamitin, at pagbalik ko, may tubo akong hahanapin at tatanggapin. Ano ang sabi niya? Itapon sa labas ang walang silbing lingkod. Sinisipa ang Diyos.
Sinisipa ang Panginoon, kung totoong may Diyos, bakit ako kapos? Kung totoong may Diyos, bakit ako payat? Kung totoong may Diyos, bakit ako mataba? Diba? Hallelujah. Kung totoong may Diyos, bakit bata ko mukhang matanda na? Amen ba? Oh. Huwag natin sisisihin ng Diyos sa ating mga pagkukulang. Tatandaan nyo, ang ating Diyos ay hindi nagkukulang kailanpaman. Tatandaan nyo, ang ating Diyos ay hindi nakalilimot. Sa lahat ng mabuting gawa, may gantimpala ang Diyos. Amen ba? Okay. Sabihin nyo puhunan. So lahat ng nilikha ng Diyos, mayroon ng puhunan. Ay pinagkatiwala ang Diyos. Saan kayo nakatingin? Ano nakikita nyo? Anong ibig sabihin yan? Marang kayong matang nakakikita. Puhunan po yan. May mga tao, may mata, walang nakikita. Walang magandang nakikita. Walang gwapong nakikita. Lahat ay pangit sa paningin niya. Amen? Tasan kanyang dalawang kamay. Okay. Anong ibig sabihin ng dalawang kamay? Puhunan din yan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kung gagamitin natin na hindi tayo tatamad-tamad, puhunan po yan. Amen? Mayroon bang taong ipinanganak na walang kamay? Walang mata? Walang tainga? Tingnan nyo ha, laging dala-dalawa yan. Dalawang mata, dalawang tainga, dalawang ilong. Amen ba? Okay, kita nyo. Dalawang butas ang ilong natin. Para pag nagbarangis mayroon pang isang nakahinga. Dalawang tainga. Ano pang kasunod doon sa kanta? Dalawang ilong, dalawang tailang, dalawang mata. Isa lang ang maganda. Nasusundan nyo ba? Puhunan po yan na bigay sa atin ng Diyos. Amen? Sumigaw kayo. Ako'y nakatitiyak na ang bawat sigaw natin may tinatawag dyan na sound decibel. May sukat po yan. Sa bawat sigaw ng tao, hindi pare-parehas ang sukat ng sigaw. Mayroon, pakinggan nyo. Sigaw kayo ulit. Nasusukat ng Panginoon yan. Amen ba? Kaya huwag kayo magtaka, bakit mas gwapo si Brother Mike sa inyo? Amen? Sapagkat pag ako naglingkod, todo. Amen ba? Ang sabi ng pare, anong sikreto mo, Brother Mike? Pag kami anyang pare, wala nakikinig. Pag ikaw, daan-daang libo ang nakikinig. Kasi kako, Father, kung mag-sermon kayo, 10 minutes lang. Si Brother Mike, 1 hour, 2 hours. Amen ba? Sa El Shaddai, pag pumalakpak, puhunan yan. Puhunan yan. Binigyan tayo ng dalawang kamay upang purihin at papurihan ang Diyos. Binigyan tayo ng tinig upang buod lakas awitan natin ang Panginoon. Amen. Ang sabi ng iba,
ang tanong sa akin ng mga obispo, bakit anya ang iingay ng mga taga-El Shaddai? Ang lalakasan niya nila pag umi-amen. Kaya pag pumapasok ka sa simbahan niyo, huwag kayong mahiyang umemen sa pare ng malakas. Huwag niyong ikahiya ang ating Panginoon. Huwag kayong mahiyang pumalakpak. Huwag niyo naman papalakpakan yung hindi talaga nakatutuwa. Amen ba? Kasi pag nandoon tayo, nahihiya tayo, di ba? Baka ako lang. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Amen? Make God happy about you, and you will see that every day, hindi ka pa humihingi, binibigyan ka na ng Diyos. Amen ba? So, two things. Dalawang bagay tandaan nyo. To make God happy, be honest with God. Be faithful. Huwag niyong kukupitan ang Diyos. Ang sa Kanya ay sa Kanya. Yung sa atin ay sa atin. Nang ibigay po ng unang dalawa, yung puhunan na 5,000 at 2,000 na walang bawas, at yung tinubong 5,000 at 2,000 na walang bawas, kinuha ba sa kanila ng Diyos? Hindi. Hindi. Ibinalik sa kanila sapagkat sila ay tapat na lingkod, mapagkakatiwaan lingkod ng Diyos. At ang sinabi niya, dadagdagan ko pa yan, pararamihin ko pa, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, may kasama pang reklamo, kahit yung kakaunting nasa kanya ay kukunin. At ano ang ginawa? Itapon sa labas yan. Palabasin sa Amber City yan. Hayaan yung lapain yan dyan sa labas, sa kadiliman. Nasusundan niyo ba ang kwento? Ang mga talinghaga ng Panginoon ay tungkol sa paghahari ng Diyos dito sa lupa. Hiningi natin yan sa panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. That's why may paralelism po yon. Dito sa lupa, ang paghahari ng Diyos at ang paghaharing walang hanggan sa langit. Makikita nyo as we go on with this pamanang series natin, makikita nyo na sa bandang huli, may inilaan sa ating mana ang Panginoon. Isang kahariang wala nang luluha, wala nang magugutom, wala nang mamamatay, wala nang magkakasakit. Isang kahariang inihanda na para sa atin ng Panginoon sa lahat na PCG. Ano ang PCG? Powered child Nakalimutan niya na. of God. Powered Child of God. Ano naman ang WDH? Wise and discerning heart. Discerning. Mayroon isa kong katanungan. Ang tanong ko ay ganito. Anong oras nilikha ng Diyos ang langit at lupa? Sabi sa Biblia, ang langit ay trono ng Diyos. Ang lupa ang kanyang tungtungan. Nang bago likhain ng Diyos ang langit at lupa, nasaan ang trono niya? Nasaan ang tungtungan niya? Wala pa yung lupa noon eh. Wala pang langit at lupa. Wala pang langit at lupa. Gusto niyong malaman? Sa Sabado. Sabado. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay.
Taasan yung kamay. Sabihin niyo, Panginoon, Panginoon, salamat po sa liwanag na aming nakikita ngayon tungkol sa inyong paghahari sa amin dito sa lupa para nang sa langit. Loobin niyo nawa na kami ay maging matalino, tapat, mapagkakatiwalaan na lingkod mo sa lahat ng panahon. Nang sa gayon, hindi kami magkulang sa lahat ng aming kailangan araw-araw. Sa halip, kami ay sasagana at mamumuhay ng kasiyasiya ayon sa inyong panukala sa pangalan ni Jesus. Amen? Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Okay. Alam nyo, sa totoo lang, noon tayo kakaunti pa lang, masipag ako magpatong ng kamay doon sa Morsolo. Subalit nang dumami na tayo, sabi sa akin ng Panginoon, paano papatungan ng lahat na yan? Hindi na. Ang pananampalataya ay naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Nakikita nyo ba ang itinatapong ko sa inyo? Hindi. Kung anong paniwalaan nyo na inyong sinalo at isinigaw nyo, darating sa inyo. Amen ba? Okay. I want you to exercise your faith without me telling you what to say. Nasa inyong panampalataya yon. Itatapong ko sa inyo na may panampalataya ang pamanang hindi maubos. Anong isisigaw nyo? Ano isasagot? O ang sabi nila, mag-iikapo daw. Turuan ko na lang kayo. Panginoon, hindi ko lulustayin ang manang ito. Ulitin nyo nga. Yayaman kayo lahat. Panginoon, hindi ko gustuin ang manang ito. God bless you all. Happy, 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 I'm happy, 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 I'm happy, happy, glory to God, Lord makes me happy, 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 I'm happy today, happy, 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 I'm happy every day. Happy, 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 I'm happy all the way. I'm sure I am. Christmas makes me happy. Oh my God, that faithful Son of God, come and share your Master's happiness. You live a life of joy. Lord, salamat sa iyong salita. Purihin ang Panginoon.